po, naririto na naman po tayo at ginagamit ng ating Panginoon. So, patuloy po tayong magpagamit. Amen po ba mga kapatid? Praise God. So, ang ating pong pag-uusapan ay the power of evangelism. Ayan, no? So, patuloy po tayong tinuturuan ng Lord regarding sa paghayo, no? Kung paano nga ba tayo mamamangka or kukuha or mangingisda ng mga kaluluwa. Amen po ba? So sige po, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Lord. Muli, Panginoon, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong kadakilaan. Tunay nga, Lord, na ang lahat ng tinuturo mo, Panginoon, O God, ay para sa amin, Panginoon, upang kami ay patuloy mong magamit sa iyong kaharian, Panginoon. Kaya Lord, hayaan mo po na ang puso ng bawat isa, Panginoon, na naririto sa gabi na ito, na makakapanginig ng iyong salita, ay matutunan, Panginoon, at maging willing pa, Panginoon, upang magamit mo, Panginoon, sa iyong kaharian, Panginoon. Maraming pong salamat sa iyong banal na Espiritu, Panginoon. Gamitin mo nga po, Panginoon, ang mga labing ito, Panginoon, upang magsalita ka, Panginoon, at mangusap ka po sa buhay ng bawat isa. Marami pong salamat, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon. Dinadakila ka namin, pinasasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. So, yun nga po, ang ating pong tema ay the power of evangelism. So, ano nga po ba? Yan. So, ang title po nito ay napakasimple lamang po, no? Fishers of Men. Church through mission. Ito daw po yung ating tunay na mission, no? So, ang ating pong key verse ay, syempre, Matthew 4:19. Then he said to them, "Follow me and I will make you fishers of men." Sige, next. Ayan. Question. Una agad, no? Tanong agad. Mahilig talaga magtanong pag mga teacher eh. Have you, mali pa yung ano ko. Have you experienced fishing before? Sino na po dito ang nakaranas ng mangisda? No? Ayan. Mangisda, yung literal po na pangingisda. Ayan. Ako po hindi ko pa po yan na-experience. Kate. Kasi laking po ako laking Maynila, laking Tondo. No? Hindi ko pa po yan na-experience, yung pangingisda. Pero, natanong niya rin po ba kung bakit kaya pangingisda yung nais na tinuro ng Lord. Sabi niya kasi, di ba? Sabi niya doon sa Matthew 4:19, di ba? Come and follow me and I will teach you to fish for men, no? Sabi ng Lord, ba't kaya pangingisda? Natanong niyo rin po ba yun sa sarili ninyo? No? So, sige. Kasi po, kaya daw pala pangingisda, fishing requires going. Kailangan daw na go. Meron dong action word na ang ibig sabihin ay going. Kailangan po siyang gawin, no? Sa ganyan, fishing requires going. It is an action word na we have to go. So, kung it requires us to go, syempre, go and catch people. So, kailangan pumunta, kailangan may gawin. Amen po ba? No? To catch people. Ayan. Sa ganyan, no, fishing requires going. Very simple siya, pero very obvious po yung gagawin. A fisherman needs to go out, no? Hindi ka pwedeng mangisda basta-basta, di ba? Kailangan talaga pupunta ka sa dagat, sa ilog, sa lawa para mangisda. So, ganun din po tayo. Kailangan nating lumabas po ng church, no? Maaari po tayong mangisda. Saan tayo mangingisda? Doon pwedeng sa workplace, pwede po sa
sa eskwelahan, pwede naman po yung ating mga kapitbahay. So ibig sabihin, meron pong lugar na kailangang puntahan. Amen po ba? And dahil kailangan nating mag-going, next, dahil kailangan po nating mag-going, ayan, kailangan naman natin ng tools. Yung mga fishermen, gumagamit din po sila ng tools. So they do have yung fisher rod and yung reel, yung pamingwit, the fishing line, lures and weights, hooks, and net. So ito po yung mga ginagamit nila. Siyempre kasama na po yung bangka, yung means of transportation naman nila, no? So tayo din po, gagamit din po tayo ng mga tools. Oh? So ano po ba yan? Yan. So fishermen catch fish using different tools to attract the fish. Same for us Christians too. We can use various ways. So may iba't iba pong kaparaanan tayo na maaaring gamitin para tayo naman po ay mamingwit ng kaluluwa. Sige, next. Ano-ano po ba to? So unahin na natin yung fishing rod and reels. So fishing rod, sabi po dyan, yung katangian daw ng fishing rod, it is identified by the power of its weight, no? Meaning, the power or the strength of the rod or the ability to lift weight from the tip. Dapat may kakayahan daw tong rod na to na yung pinakadulo, malilip niya, maaalis niya or makukuha niya po yung isda. May kakayahan daw dapat yung rod. May ability daw siya doon. So sa tingin po ninyo, sino po itong may abilidad na ito, na itong may power na to, na ability to weight, ability to lift us up? Sino po kaya ito? Yan, sige, tingnan natin. Ayan. Our rod, siya po ay ang ating Panginoon. Siya po yung may kakayahan. Siya po yung may kapangyarihan. Merong abilidad para i-lift yung heavy burden in our lives, in people's lives, no? Kumbaga, no, mga tao punong-puno na ng kabigatan yan eh. Sino to magiging rod natin? Walang iba po, kundi ang ating Panginoon. Sige, next. Yan. Sabi po kasi sa Isaiah 40 verse 11, He will feed His flock like a shepherd. He will gather the lamb with His arm and carry them. Ayan, no? Siya yung may kakayahan para buhatin tayo in His bosom and gently lead those who are with young. So only Jesus can lift us up. Siya lang po yung may kakayahan para tayo ay buhatin, kargahin, alisin. And alisin saan? Sige, next. Ayan. Hindi na pasok. So, yun. So, Jesus has the ability to lift us up from darkness to light. Siya din po yun. Di po ba pag nangisda? Di po ba? Pag inalis yung isda dun sa dagat, no? So, nawala na siya doon sa natural habitat niya. So, si Jesus lamang po yun, makakagawa din po nun. He has that power or ability to lift us up from darkness, alisin from dun sa buhay na yon na sining, mapunta dun sa light, para mapunta po dun sa kaliwanagan. Ayan. So, yun po. Next. Ayan. So, fisherman tools, another tool na ginagamit nila. Meron silang fishing line, yung hinahagis na gano'n, di ba? May rod na. So, yung line, yung fishing line. So, minsan, paulit-ulit na binabato po yun ng mga, ng mga mangingisda. Paulit-ulit kasi halimbawa natanggal yung pain doon or kaya naman ay akala nila may nahuli na sila. So eventually paulit-ulit po nila na ginagawa yung paggas ng line, no? So over and over again until may makuha na pong isda
or may mahuli na pong isda. So ano naman po itong fishing line natin? No, sa tingin po ninyo. Ayun naman po ay ang ating prayer. No? Paulit-ulit po tayong magdasal. Pray for that person. Cast our prayer to our God, no? Siyempre, meron tayong pinagdadasal May target na tayong kaluluwa. Ito, Lord, gusto ko, halimbawa, family po natin. Paulit-ulit po nating ibinibigay yan sa Lord, no? Hindi po tayo dapat magsawa na, Lord, I pray for the salvation of my family. Lalo na po sa mga hindi pa po nakakasama yung pamilya nila. No? Paulit-ulit po nating nilalagay yan sa kamay ng ating Panginoon. So hanggang eventually magugulat na rin po tayo, kasama na po natin sila. Or paulit-ulit nating sinasama sa prayer na request natin yung ating mga kaibigan, kakilala, katrabaho, or someone, yung mga tao pa na nais mo ipag-pray. So paulit-ulit po nating ikas yung line natin or yung prayer life natin or yung prayer request natin kay Lord. Yan. Next. Yan. Sabi po, do not stop praying. Sabi sa 1 Thessalonians 5:17, no? Pray without ceasing or don't stop casting your lines. Amen po ba? Pakisabi mo nga sa katabi mo, don't stop casting your line. Don't stop. Huwag po tayong huminto sa pananalangin. Kung hindi pa po natin makita yung result today, we can still pray and pray and pray for that person, no? Amen? Yan. Next. Another fisherman tool na ginagamit, no? They are also using the lures and weights and hooks, no? Pinagsama ko na po silang dalawa. Yung lures and weights, ito daw po yung ginagamit ng mga mangingisda para ma-attract yung attention nung kanilang huhulihing isda, no? Typically, yung mga itsura daw nito pwedeng very flashy, yung colors medyo masyadong matingkad. Kumbaga talagang pag nakita to nung isda, talagang pupunta doon yung isda at mabibingwit at masasabit na doon sa hook. Kasi 'di ba pagka sumabit na siya doon sa hook, wala nang kawalayan. So ito po yung trabaho o ito yung ginagamit ng mga mangingisda para makapanghuli ng isda. So, same thing for us. Ano ba yung mga lures and weights and hook natin na ginagamit, no? Ito po yung, sige, next. Ayan. Ito naman po yung ating mga strategy na ginagamit, mga kapatid. So, we uses different strategies para makapag-attract naman ng mga tao na sila ay makilala ang ating Panginoon, such as giving of tracts, no? Namimigay po tayo ng mga tracts, no? Hello, mga evangelism team, no? No? Mayroon tayo, nag-i-schedule kayo, namimigay kayo ng tracts, maaaring dun sa May Hermosa, dito sa likodan natin, no? Or dito sa Karatig area. And ayan, namimigay tayo ng lugaw. Sino dito yung mga team lugaw? Nare-experience yan. No? Grocery, nakapagbigay din tayo niyan, no? And meron din through invitation, ini-invite natin yung ating mga kaibigan. Attend ka naman sa church, sama ka sa akin, no? As simple as that. O kaya naman, through Bible study at yung mga iba-iba pang mga paraan. Halimbawa, yung gaganapin na ginagawa din ng mga youth, nagkakaroon sila ng mga movie na nanonood sila ng mga Christian movie night, kung saan naiimbitahan naman nila yung mga kapwa nila kabataan para manood. And through that is one of the strategy to lures, no? Yung ating mga target na ma-invite sa ating Panginoon. Amen po ba? Yun. And next, syempre, wag po nating kalilimutan. Ang the best lure we can use
in fishing the soul is showing them the beauty of Christ, no? Kailangan mapakita natin yung kagandahan ng ating Panginoon. Ano bang meron dyan kay Jesus? Ano bang meron dyan? Siyempre, marami dyan. Punong-puno ang beauty ng ating Panginoon. Pag nakita nila yan, mai-in love din sila. Na kumbaga, hook na sila na, no, never ko nang iiwanan ng ating Panginoon. Gustong-gusto ko na talaga dito. Dito na talaga ako, sister, kasi nakilala ko na ang kabutihan, ang pag-ibig ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya yun po yung pinaka-the best. Amen? Praise God. Yan. Next. Yan. So, ngayon alam na natin yung iba't ibang mga tools para tayo ay humayo, no? Para tayo makapamingwit. Ngayon, there are two types of fishing pala. No, hindi pa rin tayo aalis, mangingisda pa rin tayo, pero may dalawang kaparaanan. First, the fishing rod winning of soul, and the second is the fishing net way of soul winning. No? Kung kanina, tinukoy na natin yung mga tools, ngayon naman, ano naman yung two types o yung pamamaraan? Sige, next. Sige, alamin natin. So, number 1, yung fishing rod, yung pamimingwit, no? Simple lang yan. Yun yung tinatawag nating one man, one soul. Kumbaga may target ka lang, may specific target lamang po tayo. No? Maaaring yung friend mo, ito Lord, gusto ko talaga ito makakilala sa'yo eh. No? At siya yung taong palaging pinagpe-pray mo, siya yung palaging ini-invite mo, no? Sa kanya natin sinishare yung good news, or pwede rin ito yung taong ginagamit natin yung one-to-one, ika nga. Kasi hindi lamang ito yung for church. Pwede po natin gamitin yung tools na yon para ibahagi ang ating Panginoon. Ayan, no? Ito yung nagdo-door to door tayo. No? So, kumbaga, limited lang yung sinishare natin. One man, one soul, using the fishing rod way of soul winning. So, ito yung unang paraan. Next, ano naman yung pangalawa? Yung fishing net. No? So, by the use of net, no, gamit po yung lambat. No? Ito daw po yung method na pangmaramihan, pangmalakihan, no? Ito po yung nangyayari during ng may crusades, no? O tinatawag nating open air evangelism, no? Mga sample nito, maaaring nag-share ka sa jeep, bigla ka sinabihan, mag-share ka dyan anak, no? May nakita na po ba kayong ganon? Nag-share sa jeep, sa luneta, pupunta. Kumbaga wala ka specific target, nandun ka lang, na nag-share ka lang in public places, no? O kaya sa sinakyan mong bus, sa LRT, ganyan, no? Kumbaga, ito yung mga malalakihan, wala kang main purpose or wala kang target na specific person. Kumbaga, basta naghayag ka ng word ng Lord, nagtanim ka during that moment, kung sino yung makakarinig, sila po yung nataniman, and at the same time, maaaring may isa sa kanila na makakilala and eventually magsuko ng buhay sa Lord. Hindi po natin yan matatawaran din. Kasi may mga ganun po talagang pangyayari, no? Kagaya nga ng kung saan nag-share lang nandyan sa halimbawa dito nag-share tapos bigla na lang umattend. That's one way of fishing net way of soul winning, no? Yung bigla na lang sumama sa iyo. Meron pong ganun na nabahagian yata ng trucks and then umattend sila nung kina Sunday yan, ano? Sabing ganyan, namigay po kayo dun
no? Sabi ganyan sa akin nung umaten na walk-in. Namigay po kayo ng mga trucks doon, kaya kami naririto. May ganun pong nangyayari po. So, maaaring, actually mga 3 beses ko nakita nag-attend dito yung family. Maaaring hindi man sila bumalik pa, pero hindi natin matatawaran kung ano po yung ginawa ng Lord sa puso nila during at that moment na namigay tayo ng tracts and at the same time naka-attend sila ng 3 beses. Doon pa lamang po nagwo-work na ang Lord sa mga puso nila at buhay po nila. Amen po ba? Sige nga po, palakpakan po natin ng Lord. Yon. Yan. So, alam na po natin yung 2 ways. Ngayon, next. Siyempre, may karakteristik din po ang mga fisherman na taglay-taglay na magagamit din natin sa pangingisda ng kaluluwa. So ano-ano po ba ito? No? Yan. Una, patient. Ayan. Hindi po ito yung pasyente na nasa ospital. Ano? Ito po ay characteristic or dapat na taglaying kaugalian, no? Oh, sa ganyan, patient means able to accept or tolerate delays, problems, or suffering without becoming annoyed or anxious. Ito daw po yung kahit anong mangyari, hindi siya nag-aalala, no? Yun daw po yung katangian ng isang mangingisda. Wala po tayo makikita mangingisda na naiinip habang naghuhuli ng isda. No, hindi sila napipigilan. Some of them, no, kahit bumabagyo, nangingisda pa rin po sila. Kasi pag hindi po sila pag natakot sila dun sa wave nung dagat, hindi po sila mangingisda, no? No? Kumbaga, talagang walang makakapigil sila sa kanila. Papalaot at papalaot sila para may huli, no? Kumbaga, hindi nila tinotolerate yung delays. Walang bukas, kailangan ngayon. Parang ganun yung isipan po nila. Ganun po sila kapasensyoso. Or sa atin naman po, meron tayong tinatawag na long suffering, no? No, pagtitiis. May pagtitiis po tayo, no? Alam po natin yan eh. Sige. Tignan muna natin yung long suffering. Sabi po kasi sa Ephesians 4:1-2, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called. May pagkakatawag tayo eh. And with all lowliness, and gentleness, and with long suffering, bearing with one another in love, no? With long suffering. So kasama po yan, mga kapatid, na maging patient po tayo dun sa taong ating ini-invite. Talagang darating yung time, baka hindi ka nakausapin yan, iblabla ka pa yan sa FB. Tatanggihan at tatanggihan ka. Kasama po yun, no? Pagtatawanan, yes, kasama po yun. Lolokohin, yes, kasama po yun. Bibiruin, yes, kasama po yun. No? With long suffering. Hindi mo siya pwedeng tantanan dahil lang tinawanan ka, dahil tinalikuran ka, dahil blinak ka sa FB, blinak ka sa Messenger, blinak ka sa lahat ng social media account. Hindi po doon na tatapos ang pag-e-evangelize, no? We have to be patient with that person. Minsan tataguan ka pa, no? Sasabihin sa'yo, next time na lang. Kaka-next time na inabot na ng ilang taon yung kaka-next time niya, hindi pa rin sumasama sa atin, sa pag-iimbita natin, ano? Nangyayari po yun. Kaya with love, with long suffering talaga. May kaakibat po talaga na patience, no? Ang ating pangingisda ng kaluluwa. Amen po ba? Kasama na rin dyan yung pagod mo. Imagine, pupuntaan mo. Kasi, halimbawa, may ganito pong nangyari. Sama ka sa akin sa linggo. Sige sister, sama ko. Pagdating mo doon sa kanila, wala pala siya doon. Tinaguan ka na. Nagtulog-tulugan pa. No? Ay mga ganong moment, kasama po yun. No?
Imagine na pagod ka, nagpunta ka, kung halimbawa hindi mo siya kapitbahay, kaibigan mo, napagod ka, nagsundo ka, and yet wala ka palang sinusundo. Umuo lang siya for the sake na umuo siya pero hindi mo pala nakasama. So with patience talaga. Naranasan ko po yun eh. Imagine umuo siya, munta naman ako. Pagpunta ko, ang ending, ayun, naghintay ako sa wala. Ang ending, ako, Lord, wala siya, ganyan-ganyan. Nasa jeep ako, parang ang lungkot-lungkot ko kasi hindi siya sumama eh. Ang layo, sa balot pa pinuntahan. Ang church sa, imagine from Hermosa, pupuntahan ko siya ng balot, tapos pupunta kami ng Antipolo, doon pa yun sa church na luma. Ganun po, no? So, kaakibat po talaga, with patience talaga. Amen? Yun, pasensya. Sabi mo sa katabi mo, pasensya. Ayan. Sige na, next. Biscuit yon. Oh. Sabi ganyan, ang long suffering is an attribute of God. Imagine, si Lord naman pala ay characteristic niya to. So, better then na magkaroon din po tayo nito. And thus, a fruit of the Holy Spirit. Diba? Sabi nga po sa Galatians 5:22, sige na, next. Ayan, no? Yung long suffering is another fruit of the Holy Spirit, no? And dapat nagpo-produce po yan sa ating buhay, no? Amen. Next. Ano naman po yung next characteristic? Yan. Observant, no? Mga observant. Quick to notice things. Napapansin, no? Dapat ano po tayo diyan? Yung mga mangingisda, very observant po sila doon sa paligid. Wait, teka muna. Marami bang papuntang isda dito? Andyan na ba? Talagang yung mata niya, hindi niya inaalis doon sa pamingwit niya. Kasi pag the moment na malingat lang siya, maaring makawala na yung isda eh. No? Or hindi kumagat. Kasi minsan yung isda, pagkagat na ganun sa pain, natatanggal pa rin. Kaya kailangan, very sila doon, observant. So, kailangan din daw pala nating taglayin ito. We have to be observant or watchful. No? Yan, paulit-ulit din nire-remind sa atin ng Lord, be watchful, di ba? Sige nga, tingnan natin yung sinabi ng ating Panginoon regarding that. So sabing ganyan ng Lord sa Matthew 24:42, watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming. Alam niyo kung babasahin niyo po itong Matthew 24, before yan sinabi niya, the harvest is great, but the laborers are few. Imagine, bago niya yung sinabi, yun muna, ang dami na daw i-harvest eh. Kaya kailangan maging watchful tayo. Marami na. Truly that the time is near, no? Kaya be watchful. Maging observant po tayo sa nangyayari sa kapaligiran. Even in the simple things, no? Talagang makikita po natin or masasabi po natin na iba na talaga, no? Kanina nga yung latest na nakita ko, yung anak, pina-DSWD nanay kasi pinapalo daw siya. Ayaw na magpa-correct, no? Ayaw na magpa-correct ng tao. Ganun na katindi yung deception ng kaaway sa buhay ng mga tao. Imagine that, no? Ayaw nang itama eh. Pagka tinatama sila, karapatan ko sinisikil mo. Mali ka. Parang ganun eh. Kahit sila na yung mali, ayaw nila. No? Ganun po katindi ang pandalaya. And yun nga, di ba? Nadadaya na yung mga tao. Hindi nila, kaya konting problema lang, konting pagsubok lang, maayaw na, ayoko na dyan. Ayan, naisip nila, papakamatay na ako. Kasi, hindi nga, dun pa lang sa pagdisiplina, yung mahinahon or yung paraan na parang sa tingin nila mali, na tama, na yun ang tama, pagka dumating na talaga yung unos na malaki, hindi na nila matanggap yung pagsubok. No? Kaya watch, mga kapatid. Be observant. No? Next. Yan. Ang ikatlo naman po, kung kanina patient tayo, naging observant na tayo, next, we have to be determined, no? Kailangan firm yung decision natin.
and resolve tayo na not to change it. No? Be steadfast. Steadfast, mga kapatid. Sige, tingnan natin. Ano nga ba yun? Yan. Sabi ganyan sa 1 Corinthians 15:58, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable always, abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord." Hindi nasasayang yung ginagawa mo, kapatid. Kaya yung mga paghayo, yung mga pagpunta natin, yung pagpunta sa Taguig, sa Giginto, yung pagpunta ni Sister Mean sa Cubics, hindi na ano yan, hindi nasasayang yan. Be steadfast. Dapat determinado tayo. Kapag kayo, halimbawa, nakaset na kayo, every Friday yung meet up nyo, be steadfast. Kailangan resolve ka dun sa desisyon na yun. Decisive ka talaga na, eto na yun, Lord, eto na, kesyo isa, dalawa, ang umattend dyan, magkikita kayo, magmi-meet kayo para i-share sa kanya yung good news. Sabi nga ni Pastor Bengi, naalala ko nung meron kami sa tuwing every, Pas, yung last Saturday ng, tawag dito, sa worship team, meron kaming, Pas, nakalimutan ko, soaking. So, sabi ni Pas, na kami, whether isa, dalawa, tatlo, ang umattend dyan, tuloy. Hindi na, ay, konti lang tayo. Next, hindi po. Kaya ilan yung umattend dyan, tuloy ang gawain, tuloy ang magaganap yung kailangan gawin para sa Lord. Amen? Be steadfast. Yun po. Next. And we have to be determined to win the soul at all costs. Dapat determinado tayo. Lahat ng paraan na pwede po nating gamitin para ma-win yung mga kaluluwa, yung ating po mga pinagpe-pray o yung ating mga kaibigan, kaanak. Determined. Yan sinasabi din sa sarili. Dapat determined. Kasi minsan nakakalimutan natin parang nagiging komportable na lang ba? Yung parang okay lang, chill lang, pero we have to be determined. Amen? Next. Yan. Kasama din po na karakteristik ng isang mangingisda ay ang pagiging adventurous. No? They are eager to try new places. Hindi pwedeng isang lugar lang yung pinangingisdaan niya. No? Lilipat yan ng ibang isla, tatawid, o kaya lilipat ng ibang bayan yan. Kasi, parang sawa na ako dito, kabisado ko na to alam ko na to para sa mga isda. Gusto kong mag-try ng bagong huhulihin. Kasi may iba't ibang uri po ng isda na hinuhuli. Hindi naman po laging tilapia lang, laging bangus. Kailangan, ibang uri naman yung isda na huhulihin niya. Kaya magiging adventure siya, lilipat naman siya ng ibang dagat o ng lawa para po matry yun, no? So, sa pagiging adventurous po nating mga Christian, living life with purpose naman po, no? Hindi po tayo nananatili doon na, kumbaga yung purpose natin, ito yung purpose natin mag-fish ng soul. And hindi lamang po sa isang lugar tayo pupunta, no? Meron pa po, no? Nagugulat nga po tayo, yan, dinadagdagan tayo ng Lord no? Yung one moment, yung BS natin, dati, konti lang. Ngayon, ang dami na. Di po ba? Dati pagka nagta-Trucksgiving dito lang sa area na to, ngayon lumilipat naman po tayo. Sa susunod, baka nandun naman tayo sa kabilang kanto ng Hermosa. Kasi kasama yun. Di ba? Sa natin. Lahat po, matry natin because we have the life with purpose po, no? Na makagather, makashare, ma-share natin yung gospel po. Amen po. Praise God. Next.
Yan. Sabi nga ng Lord sa Mark 1:38, but He said to them, let us go into the next town. Si Lord, hindi na natili sa isang pwesto eh. Next town naman, that I may preach there also. No? Because for this purpose, I have come forth. So sa kadahilan ng yun, dahil sa purpose na yun ng Lord, kaya nga naman siya nagpunta. Kaya hindi po tayo dapat manatili sa isang lugar lang. We have to find a new place. Be adventurous. Amen? Praise God. Next. Praise God. Painom po konti. Yan. So, syempre, sila naman po ay educated. Trained by formal instruction, supervised practice, especially in a skill, trade, or profession. No? Sila naman po, syempre, nagtanong sila doon sa kapwa nila mangingats na, baka mga nanood ba yun sa YouTube, paano nga ba to? Ano nga ba yung mga, paano gagamitin? Kumbaga gagamitin nila lahat, no? Nag-train sila doon sa mga professional, no? Baka may school of fishery pa, hindi na, kasama po yan eh, sa pag-aaral, naaral din po, no? So, learn through master. We have to learn through our master, which is, sino po ang ating master? Si Jesus. So, tayo po dapat naman ay matuto sa pamagitan ng ating Panginoon. Sige, tignan natin. Yan. So sabi nga ni Jesus sa atin, no, hindi lamang niya po yung sinasabi dun sa kanyang mga disipulo, kundi sa atin po mismo. Dito po, itong key verse na to. Then He said to them, follow me, sumunod ka sa akin, and I will make you fishers of men. So tinuturuan tayo ng Lord, no? Learn by my example. Yun po yung ginawa niya eh. Pinakita niya. So, sinabi nga kay Pedro, Rod, sunod naman sila Pedro. Anong ginawa ni Lord? Nag-preach, nagpagaling. Ganun mga ginagawa ni Lord eh. Habang ano po siya. And yun po yung natutunan nila Pedro. Nagpagaling po sila, nagpe-preach sila. And then may gumagaling. No po? Ganun po yung ginagawa. Tinularan nila yung master. Gaya din po nila, tayo din po ay tutulad dun sa ating master. Amen po ba? Praise God. Next. Ayan, Ayan si Jesus, no? And Jesus went about all Galilee, lahat teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people, no? Healing, no? Hindi lamang po yan yung healing ng mga sakit na yung kagaya ng mga pilay, bulag. Hindi lamang po yun ang kayang gamutin ng ating Panginoon, no? Maging yung sakit sa puso, love life. Sakit sa bulsa, financial crisis ba yan? Kayang-kaya gamutin ni Lord yan. We all need healing, no? And Jesus has the power to heal us all. Sabi nga, no, si Lord, para yan SM, no? Alam niyo yung tagline ni SM? Yes, we got it all for you, no? So si Jesus, parang SM. He got it all for you. Kayang-kaya ni Lord yan. Amen ba? Sige, palakpakan mo si Lord. Kay SM, may bayad. Kay Lord, libre. O, saan ka pa? Kay Lord ka na. Yan, no? Ini-endorse, no? Parang product lang. Pero hindi, yun naman po talaga si Lord. Kayang-kaya po talaga ni Lord yon, no? Amen. Kay Lord ka na. Praise God. Yon, next. Yan. So, tapos na po tayo sa characteristic. 1, we have the patience. 2, observant. 3, determined. 4, adventurous. 5, yung last natin. Ano yung last? Educated. Oh. And ito naman, may trait din siya na lark. No? Talaga, inanap ko talaga yan. Hanap ako ng hanap dyan. Early riser.
maagang nagigising, no? Itong mga tawag di, hindi pwede maagang gumising si baby, gising pa talaga siya nun. Hindi pa natutulog. Anyway, early riser, no? Na-remind lang po kasi sa akin ng Lord, no? Na itong mga fisherman, maaga po talaga silang gumigising. Wala po kayong makikitang mangingisda na nasa palaot na ng alas 7, alas 6, alas 5. Walang ganun. Alas 5, nagbebenta na nga sila nun ng kanilang tindang pangispit na huling isda. Kaya yung mga yan, ano yan, alas 2, alas 3, doon sila na ngingisda. So, fishermen wake up early and they launch into the deep. Umupunta sa kalaliman. And na-remind sa akin ng Lord itong bagay na to. Yung maagang pagising, no? Sige nga. Ayan, waking up early. Now in the morning, having risen a long while before daylight, no? Bago bumukas ang araw talaga, he went out. Si Jesus po ito, no? And departed to a solitary place. And there he prayed, no? Maaga po siyang gumising, pumunta sa isang lugar and prayed, no? Pinapakita sa atin ng Lord yung example ng paggising ng maaga, no? Na we have to go into the deep, no? Go to the deep na kung saan mararanasan natin yung presensya ng ating Panginoon, kung saan mararanasan natin yung kanyang pangungusap, yung mga strategies, yung mga plano, mga instruction na sasabihin sa atin ng Lord. Lahat po yan may experience natin when we come into the deep, when we launch into the deep. Magpakalalim po tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Yun po yung waking up early. Di ba lagi po nating naririnig, sinasabi ng ating Pastor Tony, wag akong migising madaling araw, alas 3 wala, nag-pray na ako, no? No? Sino na po dito nagawa yun? Yung alas 3, nagising para mag-pray, no? Madalas, pag nagising po ako ng ganon, nagigising din po ako ng ganong oras, pero hindi po nakakapagdasal talaga, no? Nagigising dahil na-jingle lang pala. Pero babalik ulit sa higaan, tutulog ulit, no? No, si Sister Betchay may ganitong moment no, nagising siya ng morning, no? Nag-pray siya, nagtang siya. And ano yung nangyari, no? May mga in-instruct sa kanya ang Lord. Hindi po natin iba talaga, no, na once na na-experience natin kung ano po yung ini-instruct ng Lord, once we do that, no, pag nakasanayan po natin to, practice, no, ginagano yung sarili. Kasi ano po ako, guilty po ako dun Hindi ko pa po siya nagagawa ng ganun. Madalas, ang prayer ko po talaga may liwanag na. No, hindi po kagaya ng mangisda na na bukang wala pang liwanag. Ako may liwanag pa. Yeah, next. Ayan. When Jesus woke up and prayed to the Father, ayan, no? The plans, strategy, strengthenings happen. Di po ba? Doon nangungusap si Lord Yun po, kaya alam na ng ating Panginoon na ito yung mga pagdadaanan niya. Kasi doon nagre-reveal si Lord. Amen po ba? Yun. Next. Yan, launch into the deep. Now, when he had left speaking, he said unto Simon, no? Hindi lang kay Simon niya yun in-instruct, no? Sa atin din po. And let down your nets for a draught. And Simon answered, said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. No, ang napansin ko po dito, wala pong naglalagay o naguhulog ng lambat sa mababaw na parte ng dagat. No? Pagka doon nyo po inulog yung lambat nyo sa mababaw na parte, imposible pong
isda ang makuha doon. Malamang buhangin, bato, kung ano-ano pa. Kaya kailangan, sabi nga, launch into the deep. Pagpunta dun sa malalim. Amen po ba? Magpakalalim po tayo sa ating Panginoon. Sa ating prayer life. Yung sinasabi ni Pastor Pin na magpakalalim tayo dun sa Holy Spirit. Nasain natin, no? Magpakalalim tayo mga kapatid. Amen? Sige, next. Yan. Sabi mo nga to sa kapatid, katabi mo, magpakalalim po tayo sa Lord. Ayan, launch into the deep. Be deeper in the presence of God. Amen. Praise God. Yan, malapit na po tayong matapos. Yan. Next. Ayan. Malapit na talaga tayong matapos. Nakita ko na eh. Tanong ulit. Siyempre, no? Dito po tayo magtatapos sa mga katanungan na ito. No? Ayan. What characteristic of a fisherman na ang na-develop sa'yo while fishing for people, no? Ay, gusto ko na pagmuni-munian natin to since alam ko naka-experience na po ang ilan sa atin or karamihan sa atin na mag-evangelize. Ano po yung characteristic ng fisherman na yung na-develop sa'yo? Ano na yung nagkaroon ka na dun sa 5 na characteristic niya? Pangalawang tanong, ano naman po yung characteristic ng fisherman na gusto mo pang ma-develop or gusto mo pang madagdag sa'yo? Amen? No? Kasi sa akin po, yan. Ang sa akin po, yung characteristic na ni-develop po sa akin nung ako po ay evangelize, ang na-develop po sa akin is yung education po, no? Naging educated po ako. Kasi dati, wala lang, parang ginagawa ko lang siya dahil utos. Yun ang parang tawag dito, pupunta, ganon. Kumbaga, simple lang po yung notion sa akin nung paghayo. Pero, as times goes by, dahil ko po ginagawa ko yun, may natutunan po ako kasi tawag po dito, yung mga tao po na sinisharean ko, hindi lahat eh. Sabi po sa akin ni Brother Otep, sabi niya sa akin, pagka nag-evangelize ka, hindi siya hindi sarili mo yan. Si Lord yan. Basta ikaw, trabaho mo, sharean mo sila. Share ka lang. Huwag kang mawawala ng loob. Share ka lang. Si Lord bahala, si Lord ang magpapatubo. Isa po yun sa natutunan ko sa Kanya. Amen po ba? Si Lord ang bahala doon. Basta ikaw, go lang, share lang. No? And yung gusto naman pong tawag dito, madagdag. Yung gusto ko naman pong madagdag doon, gusto ko naman pong ma-develop, is yung patience. Ayan, patience. Yun naman po yung gusto kong madagdag. No? Kasi, although teacher ako, alam natin pag teacher, pasensyoso. Alam ko rin yun mahaba ang pasensya ko. Pero tingin ko hindi pa po ganun kahaba. Yung pasensya ko, no? Naubos pa rin po napipigdas pa rin po ng mga bata. Ayun po, no? Isa po yan sa gusto kong ma-develop pa rin po. Ma-develop po yung character na yon. Kasi I tend na mawala ng patience, lalo na pag nag-iintay, may iniintay. Sabi ko, Lord, di ko talaga kaya to Madali akong mainip, sabi kong ganyan sa Lord. And I'm praying for that. Kaya yun po yung gusto kong ma-develop. Amen po. So sa gabi pong ito mga kapatid, gusto ko pong pag-nilayan nyo po yung dalawang katanungan na yan. Kung assignment nyo po yan. At next preaching, tatanungin po yan. Joke lang. Pero yung po pag-nilayan po natin itong dalawang katanungan na to. Amen po ba? Praise God. Sige.
Last. God bless po everyone. Let us all take and enjoy the adventurous joy of fishing for the Lord. Praise be to God. Hallelujah. Sige po, tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Thank you for teaching us, O God, na maging fisherman, O God. Thank you for giving us the tools that we can use, Panginoon, sa paghayo namin, Panginoon, sa pamamalakaya ng mga kaluluwa. Tunay nga, Lord, na ang puso mo ay para sa mga tao, Panginoon. Ang puso mo ay kaluluwa, Panginoon. Kaya, Lord, hayaan mo maging puso namin ito. Gamit-gamit, Panginoon, ang iba't ibang karakteristik, Panginoon, na itinuro mo sa amin, nanggaling sa iyo, Panginoon, pinagkaloob mo sa amin, at patuloy pa pong ma-develop ito, Panginoon, sa buhay namin. Maraming pong salamat, Panginoon, as we continue to enjoy, Panginoon, yung kagalakan na once na may nahuli na kaming isda, Panginoon, may nahuli na po kaming kaluluwa, iba po yung joy na mararanasan namin. And truly, Lord, gayon din ang joy at kaligayahan na pinagdidiwang dyan sa kalangitan tuwing may mga kaluluwang makakapagbalik sa iyo, Panginoon. Muli, Lord, lahat ng ito ay para sa iyo lamang, Panginoon. Tinataas ka namin, dinadakila, Panginoon, pinupurit, sinasamba